Isa na namang suki ng agribusiness ang ating kasama ngayon, si Ma'am Sel Ocampo ng Inspired Learning Tours. Hindi lang basta suki kasi talagang kaibigan na dahil parehas ng advocacy sa Philippine Agriculture, Ma'am Sel. Tama po. At Happy New Year, Sir Buddy. Happy New Year. Happy New Year po sa inyong lahat. Ayan. So, primarily, in-invite natin si Ma'am Sel kasi meron na naman tayong tour. Saan po yan, Ma'am? Ayun. Ito po yung unang-unang tour ng Inspired Learning Tours ngayong 2025. Pupunta po tayo sa Thailand. But this time, kahayupan naman po ang sisilipin natin sa Thailand. Okay. So, we're going to have the first Thai livestock, poultry, and farm tourism tour. Ngayon pong March 9 to 13. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. First time din po ng ILT na magkaroon ng livestock and poultry. Kasi mga nauna, it's more on orchard, crops, ornamentals, and tourism. Opo. Yan. Ma'am, ba't nyo naisip na gumawa ng poultry, livestock, and farm tourism na tour? Kasi sir, nung nakailang tours na rin tayo, no, marami pong request na bigyan naman ng pansin ang itong livestock and poultry kasi gusto rin nating ma-serve yung iba-ibang sectors ng agriculture. So we have done crops, orchards, ornamentals. This time naman po, gusto namin magkaroon din ng aral at gala tour para sa mga farmers natin na nasa pag-aalaga naman ng hayop. First time din po namin pupuntahan tong lugar na to at excited po kami na mabisita natin to para naman po makapag-benchmark naman din yung mga farmers natin sa Pilipinas pagdating dito sa area naman na to. Ma'am, kasi yung Thailand, diba, sikat na sikat siya in terms of ornamental plants, orchard, durian, and other tropical fruits, no? At kumusta po ang livestock and poultry sector ng Thailand? Nagulat din po ako nung nalaman ko na ang Thailand po pala is the third largest exporter of chicken meat in the world. In the world, Yes po, in the world. Okay. And the largest in Southeast Asia. Opo. So, marami po tayong technology na maaaring matutunan kung paano nila ginagawa ito. Pati po yung chicken, eggs, duck eggs, matitignan din po natin kung ano yung ginagawa nila. Pati po yung paano nila pinaprocess yung mga meats. Hindi lang po chicken, pero yung bibisitahin po nating farm, meron din silang ducks, turkey, and even pigeon. Pati pigeon, Pati pigeon meron po. So, excited po ako kasi gusto ko rin makita paano nila to pinaprocess kasi yung parang expensive products, meron din sila like yung foie gras, pate, nakakagawa po sila ng ganun. Oh, I see. So, ang matututunan dito ng participants ay hindi lang yung actual na pag-aalaga, but pati yung pag-process at pag-market. Tama po. Yun po ang makikita natin. So, pero hindi lang po yung poultry, even yung dairy, cattle racing, mapupuntahan. Isa po sa magandang mabibisita natin doon ay yung cattle farm and dairy, isang dairy company na na-establish ng Thailand with the help of Denmark. So, parang 1960s pa po, through the leadership of the former king, nagtayo sila ng isang malaking dairy farm sa Thailand na until now, lalo siyang lumalaki. So, pag makikita po natin doon paano
nila na-encourage yung mga Thai farmers to go into dairy farm. So ngayon po marami na silang cooperatives na nagpo-produce ng gatas. Kaya po ang Thailand may sarili silang brand ng gatas. Ng gatas. Na pinopromote din po nila sa mga public school nila to promote good health among their students. Ma'am, may data ba kayo gaano in terms of numbers, gaano kalaki itong cattle and dairy industry ng Thailand? Wala po akong number, pero sa ngayon, kaya po nilang isupply. Meron pa rin po, nag-i-import pa rin po sila ng gatas, pero definitely better than our 1.5%. Tama ba na sinabi ko? Mention talaga yung 1.5. Cut ba yun? Cut? Hindi, okay lang. Alam naman ng lahat yun na 1.5 lang ang production ng Pilipinas sa fresh milk. Opo. Okay. Kaya ito, malaking opportunity po ito na makita ng mga dairy farmers ng Pilipinas. Paano ba ginagawa sa Thailand? Bakit sila nakakagawa ng ganito? Actually, sir, yung pupuntahan nating farm, ito na rin yung nagsiserve na training center sa Thailand. Pagka may mga farmers na gusto mag-training for dairy farming, isang malaking parang institution na siya doon, na talagang pagka-dairy sa Thailand, ang gusto mong matutunan, doon ka pupunta. Ma'am, curious ako, paano nila ginagawa ayon na bakit effective ang Thailand doon sa pag-consolidate ng mga produkto ng mga small farmers? Kasi sa atin, 'di ba, may attempt naman na i-consolidate, pero sad to say, parang hindi nako-consolidate, no? So ano ba ang sekreto ng Thailand government? Bakit nila nagagawa ito? Ang nakikita ko po talaga dito, kasi I'm sure mas marami tayong matututunan pag nakinig tayo sa kanila doon. Pero sa mga what we have right now and what we have seen already, ang napakalaki pong pinagkaiba ay yung role ng government. Okay. So lahat po sila, lahat ng initiatives na to kasi nagsimula sa King. 'Di ba, sir, nung mga sa mga tours natin sa BIS, merong mga royal project. Yung mga research institutions sila. So government po yung nag-i-initiate, and then the farmers get the support. Hindi lang financial support, but more importantly, yung technical support. Kasi ito pong dairy farm na to, talagang hindi siya binitawan ng partner nila para magtuloy-tuloy sila na lumaki po. And after going into hog racing naman, sir, kasi malaking issue po doon. Wow, madaming topic, ha? Oo, malalaking topics. Diba? Kaya nga po excited kami. Kasi lalo na sa hog racing dahil issue yung ASF. But just like the Philippines, pareho po tayong tinamaan ng ASF. So, ang ganda pong bisitahin, makita kung paano at ano ang ginagawa ngayon ng Thailand para makabangon from ASF. Ito, sir, dinugtong ko to kasi ang main reason, kahit sa dairy, kahit sa poultry, kahit sa hog racing, parang ang biggest common denominator nila ay yung government initiative and support. Kasi ngayon po, ang ginagawa ng Thailand, kumukuha sila ng mga small hog racers. At ginagawa po nilang isang grupo. Pagka ginroup na po sila, yun yung bibigyan ngayon ng support ng government. Ito doon sa mga crops, sir, parang sabi nila walang financial support, no? Technical lang, tsaka promotion. Pero this time, ito meron. Ito meron. And they are given the latest technology para makombat yung ASF. So parang na-organize mo na yung hog racers mo, nasusolve mo na yung issue ng ASF. At the same time, you're actually helping your farmers. Kasi parang ang number one qualification, kailangan small hog racer ka, hindi pwedeng malaki yung farm mo. So when you say small, mga 10 heads sa level, mga ganyan ba? Ma'am, ano exactly yung ginawa ng government nila to mitigate, ma-address yung problem ng ASF? Ito yung pinakamalaking kwento nila na nangyayari.
Ang ganda nga ng approach, sir, kasi integral, holistic. Holistic. Hindi siya pa isa-isa. Tinitignan nila yung issue na hindi isolated. Kasi hindi mo naman pwede i-solve yun ng isolated lang. Isosolve mo lang ba yung ASF without really trying to organize the small farmers? Kasi sila yung affected. Kahit po dito, pag nakausap natin yung mga small hog raisers natin, wala na. It's basically dead. Kasi dati, sabi nila, parang ang hog raising natin ay parang 60% small, 40% yung mga malalaki, but now yung 60% na yan, wala na. Opo. Actually, ganun din yung situation sa Thailand, sir. Maliliit lang din yung mga hog raisers nila. Kaya siguro, naging ganun yung approach ng government. Idiretso yung tulong sa mga small hog raisers. Kaya very interesting makita, no, sir? Yan ang kailangan nating makita during the tour. Alamin natin paano sila successful yung Thailand government na iayusin yung problema as far as ASF is concerned. Opo. At saka, sana rin, again, sana yung mga government officials natin, kahit mga yung taga-LGU, mga taga-Department of Agriculture, pag may biglang tawa. Sana maka-attend sila kasi parang crucial yung role ng government. Yeah. Opo. Kasi sila yung may pondo. Siguro pati policies, no? Opo. Yung policies at saka yung commitment ba na talagang tumulong sa mga farmers. Okay, ma'am. So, na-discuss natin yung livestock, poultry, itong hog raising. Ano pa po, ma'am, ang mga kasama dun sa tour? Feeds naman, sir. May feeds din. May feeds okay. po. So, run by the big companies or small holders to? Medyo malaki po yung pupuntahan natin. Okay. Kasi ang gusto namin ipakita ay yung mga bagong technology na ginagamit ng Thailand. Pero ito, sir, naka-focus sila sa sustainability, sa organic. Yun po yung focus doon. Pero medyo malaking feeds itong pupuntahan natin. I see. Hindi naman kaya the biggest in Asia. Mukhang yun, sir. Yeah, the biggest in Asia. Opo. Okay. Exciting! Opo. And also, sinabi mo tourism, ma'am. Ay, yes okay. po. Paano natin na-incorporate ang tourism dito sa livestock and poultry? Kasi, sir, di ba si ILT talagang parang advocacy namin yung farm tourism o yung agri-tourism. Parati naming sinasama talaga Kasama yan. lagi. Yung pong mga pupuntahan natin, talagang integrated din yung kanilang farm tourism, lalo na yung dairy farm. Ang meron pa nga silang cowboy show pagkatapos ng tour. So, aside from meron kang ma-experience nila mag-feed sa mga animals, pwede ding mag-milk ng animals. So, integrated po yun doon. Pati po doon sa poultry farm na pupuntahan natin. Kasama, by the way, sir, yung poultry, ano yun? Organic. Chicken, mga free range yung makikita natin doon. I see. Ayan. Exciting na makita natin talaga yung paano ginagawa sa Thailand. Paano nila ginagawa as far as biosecurity. Yes. Diba? Para hindi mag-spread, ma-stop yung ASF or even mga bird flu, ganyan. Interesting na makita yung mga bagay na yan. Kasi halos pareho naman tayong recovering from ASF. Kaya maganda makita yung paano sila unti-unting umaalis dito sa kinakaharap na problema ng ASF, mga hog raisers. So, tama ba na i-assume na mas advanced sila in terms of the technology, yung pag-combat ng mga problems na to compared to us? Kung i-base ko po sa pinanonood ko sa inyo, sir, mukhang nakaungos pa rin sila nakaungos sa atin. Pa rin sila. Okay. The fact po na ang approach nila is holistic and community-based. Parang napakagandang approach. So, isa na naman tong sana all.
Sana all tour ulit ang ating ILT, sir. ILT tour, sir. Okay, Ma'am Sel, paano sila makaregister? Opo, sana po makasama kayo sa aming Thai Lifestyle Poultry and Farm Tourism Tour ngayong March 9 to 13. Gagawin po ito, ang mga farms na bibisitahin po natin ay nasa bandang Central, meaning Thailand. Malapit sa Bangkok na? Or Mga 4 malayo? hours away po siya okay. from Bangkok. Tsaka Sir Buddy, sinama namin dito kasi kasabay ito ng isang malaking Agri Next Asia Tour, I mean Summit sa Bangkok. Okay. Mangyayari po yun during this time. So, yung mga participants po namin, kasama rin sila, may one day tayo. Attend doon sa attend tayo doon. Ito po yung biggest livestock and poultry expo in Southeast Asia. So, we're expecting mga 5,000 participants, 2,000 plus suppliers na nandun. So, malaki po yun talaga. Wow. Yes. Something na bago sa tour to. Bago po ito. Kasi talagang gusto naming makita nila yung what is really available in the market para makapag-benchmark tayo. Okay, ma'am. Nasabi mo na ba paano mag-register? Okay. Pwede po kayong mag-send sa amin ng message pakihanap po ang Facebook page namin, Inspired Learning Tours. Pwede nyo rin po kaming tawagan sa 0917-506-6876. Ayan. Sana po makasama kayo. Oo. Mag-i-enjoy talaga kayo kasi sa dami ng tour ng Inspired Learning Tours na nakasama ako ay talagang sulit lahat. Sulit lahat. Opo. Kagaya ng nasabi ko kanina, Ma'am Sel, ang ILT naman ngayon ay talagang established na, no doubt. Salamat sa agribusiness sa parating pagtulong sa amin. So yan. So again, Ma'am, ano yung date? March 9 to 13 po. Ongoing po ang registration. Just send us a message. Pinakamabilis po mag-send ng message sa aming Facebook page. Oo. And meron bang mga ano dyan? Discount for early bird? Ganyan? May extended po ang ating early bird hanggang January 15. At Sir Buddy, hindi nawawala yung aming special discount sa lahat ng subscribers ng Agri. Ayan. So, kung hindi po kayo aabot doon sa early bird, as subscriber, may automatic discount po kaya palagi. Kailangan nyo sabihin subscriber kayo. I-click nyo yun. Okay, Ma'am Sel, final words sa ating audience. I really hope na maka-attend po kayo. Sama-sama po tayong matuto sa makikita nating mga farm sa Thailand this time. Poultry and livestock and farm tourism naman po ang sisilipin natin sa Thailand. So, I hope you can join us. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.